Suspendido na ang guro na inireklamong nagpakain ng patay na ipis at nagbanta sa buhay ng isang grade 7 na lalaking estudyante matapos mahuling ng molestya ng babaeng estudyante sa isang paaralan sa Maynila. Kinondena ni Department of Education Secretary Sunny Angara ang nangyari. Under investigation siya. Mali talaga yung ginawa ng teacher. Definitely, there will be a sanction. Sa isang pahayag, sinabi rin ng DepEd na mayroon itong zero tolerance policy laban sa karahasan at pang-aabuso sa mga mag-aaral. We need to really train our teachers very well, screen them. In fact, baka dapat may psychological testing tayo, baka minsan may mental health issues na, di ba? Kasi minsan nakafocus tayo dun sa counseling sa mga bata. Nakakalimutan natin baka dapat kailangan ang disiplinahin din yung mga teachers di ba? At saka mga non-teaching staff. Ayon sa Manila Police District, nangyari ang umano'y pang-aabuso noong Oktubre 15, pero hindi agad nakapagsumbong ang 12 taong gulang na batang biktima dahil sa takot. Every time na pumapasok siya sa school, kinakausap siya at tinatakot siya nitong guro, kaya na-trauma itong bata. Yung magulang ay nagtaka bakit itong kanilang anak ay bigla nagkaroon ng pagbabago yung pag-uugali at hindi na ito nagsasalita. At dahil dito, nagtanong nga siya, pinagtatanong at sinumbong nga nung bata kung ano yung nangyari sa kanya. Sabi ni Ines, hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan ng babaeng estudyante na minolest siya umano ng guro. Hindi rin umano ito namukhaan ng nagreklamong mag-aaral. Kaya pakiusap ng PNP sa posibleng iba pang biktima, magsampa na rin ng reklamo laban sa suspect. Meron tayong mga mag-handle dun sa kaso para maitago yung kanilang pagkakakilanlan. Proproteksyonan itong magrereklamo na ito. Ang DepEd tiniyak na magbibigay ng financial at psychological help para sa mga apektadong estudyante. Una nang itinanggi ng guro ang akusasyon sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nakalaya ang suspect matapos magpiyansa. Victoria Tulad, ABS-CBN News.